Ang pangunahing tauhan ng kwento ay si Suzuki, isang karaniwang programmer. Bagamat madalas tawaging hari ng lahat ng propesyon ang programming, hindi madaling makamit ang karangalan at yaman na kaakibat nito. Tulad ng marami, ibinigay ni Suzuki ang kanyang oras sa ganong sistema, hanggang sa umabot sa puntong nagtatrabaho na siya kahit tuwing linggo. Isang bagong kasamahan niya ang bumigay sa matinding pressure at nag-leave, kaya napilitan si Suzuki na kunin ang lahat ng naiwang gawain. Habang busy siya sa trabaho, bigla siyang nilapitan ng isa pang kasamahan upang ihatid ang feedback ng kliyente. Nais ng kliyente na gawing mas madali ang kanilang laro para sa mga nagsisimula pa lamang, kahit na dati hiniling nilang gawin itong sobrang hirap upang makahikayat ng maraming manlalaro. Gusto mang magmura ni Suzuki, pinigilan niya ang sarili at tahimik na nagmungkahi ng solusyon. Pagkatapos gawin ang karakter, bibigyan ng mga manlalaro ng isang kagamitan na kayang suriin ng mapa at 3 bomba para madaling malinis ang paligid. Ngunit ang sinumang makakatapos ng lugar nang hindi ginagamit ang mga ito ay makakatanggap ng isang bihirang karangalan. Nagustuhan ang ideya, kaya agad siyang inutusan ng kanyang kasamahan na ipatupad ang mga pagbabagong iyon. Sa kasamaang palad, abala si Suzuki sa pag-aayos ng isang bug sa mobile game, kaya hiniling niya sa kanyang kasamahan na siya muna ang makipag-usap sa kliyente tungkol sa deadline. Sa oras ng pahinga sa tanghali, bigla niyang narinig ang iyak ng isang maliit na batang babae. Nang mapansin na walang ibang tao sa paligid, nilapitan niya ito at nagtanong. Nawawala pala ang bata, kaya balak ni Suzuki na ihatid ito sa istasyon ng pulis. Ngunit bago pa niya magawa iyon, dumating ang ina ng bata, at labis ang kanyang tuwa na naramdaman, lalo na't hindi siya napagkamalan na masamang tao. Pagbalik sa opisina, muling nagtrabaho si Suzuki sa pag-aayos ng mga bag hanggang sa gabi. Sa oras na iyon, isang kasamahan niya ang umuwi matapos manatili sa kumpanya ng 3 magkakasunod na araw, dahil nasa panganib na siyang iwan ng kanyang asawa. Si Suzuki naman, 29 na taong gulang at wala pa ring kasintahan, ay piniling manatili at ipagpatuloy ang walang humpay na pagtatrabaho para sa ganitong sistema. Lumipas ang 3 araw, nang itim na ang ilalim ng mga mata ni Suzuki dahil sa walang tulog. Nang halos matapos na ang lahat, dumating ang ulat mula sa testing team, may isang masalimuot na bug sa storage system ng laro, isang bug na nagdudulot ng hindi sinasadyang pagkakaroon ng dobleng mga kagamitan at napakahirap ayusin. Habang pinuproblema iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kasamahan, at nais daw ng kliyente na alisin ang storage limit ng isa pang laro. Kahit naiinis, nilunok ni Suzuki ang kanyang galit at ipinagpatuloy ang trabaho. Matapos ang matinding pagsisikap at pagpupuyat ng 30 oras, natapos niya ang trabaho at nagpasya siyang umidlip sandali. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang ganap na hindi pamilyar na lugar. Hindi iyon ang Earth, walang signal ang kanyang cellphone, at ang kanyang anyo ay bumalik sa itsura niya noong high school. Habang minamasdan niya ang paligid, napagtanto niyang ang mundong iyon ay tila ang pinagsamang bersyon ng 2 larong kamakailan lamang niyang inayos. Maging ang pangalang Sato ay pamilyar, halos kapareho ng pangalan na madalas niyang ginagamit sa pagsusuri ng mga laro. Ilang minuto ang lumipas nang marinig ni Suzuki ang napakaraming yabag na papalapit sa kanya. Nang suriin niya ang kanyang mga kasanayan, nalaman niyang maaari niyang gamitin ang meteor shower ng 3 beses at suriin ang mapa ng 1 beses, mga kakayahang nilikha upang tulungan ang mga bagong manlalaro. Pagkatapos gamitin ang mapa, napagtanto ni Suzuki na lahat ng tuldok ay naging pula. Ang ibig sabihin, pawang mga kaaway ang mga ito at mahigit 300, lahat ay nasa level 50, samantalang siya ay level 1 lamang. Dahil sa napakalaking agwat ng lakas, pinili niyang magtago sa halip na lumaban. Gayunpaman, natunton pa rin ng mga kalaban ang kanyang kinaroroonan at patuloy siyang inaatake. Dahil dito, naisip ni Suzuki kung panaginip lang ba talaga ang lahat. Upang makaligtas, nagpasya siyang gamitin ang meteor shower. Ngunit sa una, tila walang nangyari, inakala niyang may bug ang laro, kaya ginamit pa niya ang natitirang 2 pagkakataon, subalit pareho rin ang resulta. Nang tuluyan na siyang mawalan ng pag-asa, biglang bumagsak mula sa langit ang daan-daang bulalakaw, na isa-isang nagbagsakan at umubos sa mga sundalo. Habang nalalagas ang mga kalaban, mabilis na tumataas ang karanasan ni Suzuki. Nang matapos ang pagulan ng bulalakaw, wasak na wasak ang buong paligid, at iisa lamang ang nakaligtas na sundalo dahil nasa malayo siya sa sentro ng pagsabog. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hinagis ng sundalong iyon ang kanyang espada kay Suzuki, tila hinamon siya sa isang patas na laban.
Nabigla si Suzuki dahil wala siyang anumang karanasan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Mabuti na lamang at halos wala nang natitirang lakas ang kalaban matapos tamaan ng meteor shower. Sinamantala ito ni Suzuki, naghagis siya ng buhangin sa mata ng sundalo, dinampot ang espada, at tuluyang tinalo ang kalaban. Matapos ang lahat ng iyon, nakaramdam siya ng matinding pagkabigla, kahit pa iniisip niyang panaginip lamang ang nangyayari. Sinubukan niyang mag-log out, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kakayahang magpagaling sa sarili, at agad na naglaho ang kanyang mga sugat. Laking gulat niya nang makita na ang kanyang antas ay umabot na sa level 310, lahat ng kanyang stats ay nasa sukdulan na, at maaari na niyang gamitin ang meteor shower anumang oras. Dahil nag-aalala na baka masyadong malakas at magastos sa mana ang kakayahan, sinubukan niya itong muli mula sa malayo. Napagtanto niyang napakalawak at napakalakas ng pinsalang dulot nito. Mabuti na lamang at tumaas din ang kanyang lakas, kaya madali siyang nakaalis sa pagsabog. Napagtanto ni Suzuki na kung patuloy niyang gagamitin ang kapangyarihang ito nang walang kontrol, magiging parang kontrabida siya. Kaya't nagpasya siyang itago ito at gamitin lamang sa mga kritikal na pagkakataon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinuri niya ang kanyang inventaryo at nakita ang isang sisidlan ng tubig. Nang tikman niya ito, napansin niyang masarap ang lasa at hindi nauubos ang laman. Natuklasan din niyang marami na siyang naipong pera matapos maubos ang mga sundalo. Sa pagpapatuloy ng pagsusuri, nakita niya ang isang balabal at agad itong sinuot. Pagsapit ng gabi, ginugol ni Suzuki ang oras sa pagpapaunlad ng kanyang mga kasanayan sa labanan, determinado na hindi nang muling malagay sa ganoong kalagayan. Pagsapit ng umaga, naglakbay siya patungo sa isang lugar na nakamarka sa mapa, ang tirahan ng mga sundalo. Tumawid siya ng mga bundok at naglakbay sa napakaraming kagubatan. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay narating niya ang kanyang destinasyon. Nang buksan niya ang mapa upang suriin ang paligid, laking gulat niya nang makita ang mahigit 100 sundalo sa malapit, at sa kanilang likuran ay may isang dragon. Tumalon siya upang mas makita ng maayos ang paligid, ngunit biglang lumipad ang dragon patungo sa kanya at bumangga. Gayunpaman, wala siyang naramdamang sakit sa kanyang pagbagsak, dahil masyado nang mataas ang kanyang level para mapinsala. Pagkatapos nito, pumulot si Suzuki ng isang bato at buong lakas na hinagis iyon, tumama sa pakpak ng dragon at nag-iwan ng butas. Umatras ang dragon sa matinding sakit, ngunit hindi sinasadya itong nagtungo sa direksyon ng mga sundalong nakita ni Suzuki kanina. Sa pag-aakalang siya ang may kasalanan, agad niya itong hinabol upang makita ang mangyayari. Gaya ng inaasahan, nagtagpo ang dragon at ang mga sundalo, at sama-sama nilang inaatake ang halimaw. Dahil hindi niya naiintindihan ang kanilang wika, pinahusay ni Suzuki ang kanyang kakayahan sa pagsasalin. Dahil dito, naunawaan niyang nagbigay ng mga utos ang pinuno sa lahat ng sundalo. Maayos ang kanilang paraan, ngunit walang epekto ang mga palaso, dahil hindi nila mapinsala ang matigas na kaliskis ng dragon. Nagawa nila itong matamaan ng mahika, ngunit nauwi rin sa wala ang kanilang pagsisikap dahil nanatiling hindi napinsala ang dragon. Kaya tinutusan ng pinuno ang isang babaeng nagngangalang Zenny na pigilan ito gamit ang isa pang uri ng mahika. Sa kasamaang palad, naibalik ang kanyang mahika at siya ay tinangay ng pagsabog. Nang makita iyon, mabilis na tumalon si Suzuki at sinalo siya sa ere na parang isang bayani. Pagmulat ni Zenny sa kanyang mga mata, natakot siya nang makitang nasa mataas silang lugar. Agad namang tumalon si Suzuki patungo sa ligtas na lugar, at ikinagulat ni Zenny ang kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan. Pagdating sa ligtas na lugar, nagpasalamat si Zenny sa kanyang ginawa. Sa kanyang hitsura, naisip ni Suzuki na kung nagkakilala sila noong nag-aaral pa siya, tiyak na agad siyang mahuhulog sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakilala niya ang sarili bilang si Sato. Magalang namang nagpakilala si Zenny at sinadyang banggitin na siya ay wala pang kasintahan. Habang nag-uusap sila, biglang may palaso na dumaan sa tabi ng mukha ni Sato, at isa sa mga kasamahan ni Zenny ang umatake, matapos siyang mapagkamalang kaaway. Pagkatapos magpaliwanag ni Zenny sa kanyang mga kasamahan, sinabi ni Sato na isa siyang mangangalakal. Gayunpaman, naghinala pa rin ang mga sundalo dahil kakaunti ang dala niyang kagamitan. Kaya sinabi ni Sato na tumakas ang kanyang karwahe matapos matakot sa meteor shower kanina. Hindi pa rin sila naniwala, sapagkat kung totoo iyon, dapat ay tumakbo siya sa kabaligtarang direksyon. Ipinaliwanag ni Sato na papunta siya sa puntod ng isang taong tumulong sa kanyang ama, na inilibing sa tirahan ng mga sundalo.
Sa daan niya raw nasalubong ang meteor shower at nabigo na makahabol sa kanyang karwahe. Gayunpaman, humingi pa rin sila ng mga dokumento, at nagdahilan si Sato, sinabing naiwan ang kanyang mga papeles sa kanyang karwahe. Dahil sa kanyang husay sa pagpapalusot at panghihikayat, tumigil na sila sa pagtatanong at pinayagan siyang magtungo sa lungsod upang magpagawa ng mga bagong dokumento. Sa sandaling iyon, napansin ni Sato ang mga sundalong kumukuha ng mga balat mula sa bangkay ng dragon. Ayon kay Zenny, ang mga baluti at balabal na gawa sa balat nito ay napakatibay at maaaring ipagbili sa napakataas na halaga. Ngunit ang karne ng lumilipad na dragon ay sobrang sama ng lasa, kaya tanging mga mula sa kanlurang mga lupain at mga alipin ang nakakakain nito. Dahil wala na siyang ibang magawa, sinamantala ni Sato ang pagkakataon upang suriin ang populasyon ng lungsod. Mula sa kanyang pagmamasid, nalaman ni Sato na halos 80% ng populasyon ay mga karaniwang mamamayan, habang ang natitirang 20% ay karamihan mga alipin. Hindi rin puro tao ang naroon, mayroon ding isang elf at isang demonyo. Matapos niyang suriin ang paligid, tuluyan nang nakita ni Sato ang lungsod. Nang tanungin siya ni Zenny kung may pakay ba siya sa loob ng lungsod, sinabi niyang maghahanap muna siya ng matitirhan. Pagkarinig nito, ipinakilala siya ng babaeng mandirigma sa lalaking nagngangalang Jed, ang tagapangasiwa ng bahay pahingahan. Pagkapasok nila sa lungsod, nagpaalam si Zenny dahil kailangan niyang magulat, ngunit bago tuluyang umalis, nangako siyang hahanapin si Sato upang mabayaran ang kanyang tulong. Sa sandaling iyon, sinamahan ni Yona si Sato upang ayusin ang kanyang mga bagong dokumento. Para sa hakbang na gagawin, ipinahawak sa kanya ng opisyal ang isang mahiwagang bato. Matapos niyang malakas na banggitin ang kanyang pangalan, nagsimula ang pagsusuri at agad na lumitaw ang status panel ni Sato. Gaya ng inaasahan, nanatili siyang mukhang ordinaryo dahil ipinapakita ng impormasyon na level 1 pa rin siya. Nagulat ang opisyal nang malaman na nasa hustong gulang na si Sato, dahil akala niya'y mas bata pa ito. Nagtaka rin si Sato, hanggang sa ipinaliwanag sa kanya na sa mundong ito, ang edad na 15 ay itinuturing na nasa hustong gulang na. Upang makuha ang permit, isang pilak na barya lamang ang kanyang binayaran, at hindi na siya sinangil ng buwis bilang pasasalamat sa pagligtas niya sa buhay ni Zenny. Bukod pa rito, binigyan si Sato ng isang selyo na nagsisilbing visa upang makapasok, ngunit nagtatagal lamang ito ng 10 araw. Kung nais niyang manatili ng mas matagal, kinakailangan niyang magbayad para sa pahintulot sa parehong opisina o sa City Hall sa gitna ng lungsod. Kapag nahuli siya ng mga sundalo na natapos na ang visa, magbabayad siya ng isang pilak na barya, at kung hindi siya makakabayad, gagawin siyang alipin. Matapos ihatid ni Yona si Sato sa isang lugar kung saan tanaw na ang karatula ng bahay pahingahan, nagpaalam na rin siya. Habang papunta roon, masayang minamasdan ni Sato ang mga tanawin at kilos sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan siya ng isang dalagang may magandang katawan, hinawakan ang kanyang kamay, at pilit siyang dinadala patungo sa sarili nitong bahay pahingahan, dahil halatang bago pa lamang siya sa lungsod. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagsusuri, nalaman ni Sato na 13 taong gulang pa lamang ang babae, isang bagay na ikinagulat niya dahil sa mature nitong hitsura. Nagkataon namang ang bahay pahingahan na pinuntahan nila ay ang mismong inirekomenda ni Yona. Ang may-ari ng bahay pahingahan ay isang babae na ina pala ng dalaga. Sa isip ni Sato, kung mababawasan lamang ito ng 15 hanggang 20 kilo, tiyak na magiging kaakit-akit siya. Matapos ipaliwanag ni Sato kung bakit wala siyang dalang bagahe, siningil lamang siya ng may-ari ng isang malaking barya para sa pananatili, at inalok pa ng libreng ulam kung siya ay kakain dito. Agad pumayag si Sato at nagpa siyang manatili roon ng 10 araw. Tinanong niya kung ano ang maaaring kainin, dahil ilang araw na siyang hindi nakakakain ng maayos. Ngunit dahil tapos na ang oras ng pagkain, iilang cake na lamang ang natira, kaya wala siyang nagawa kundi iyon na lamang ang kainin. Pagkatapos ng ilang sandali, inutusan ng may-ari si Martha na linisin ang silid na ginamit ng mga mangmang na mga ngalakal kaninang umaga. Nagulat si Sato nang tawagin silang mga mangmang, kaya't tinanong niya ang dahilan. Ayon kay Mosa, nang mangyari ang meteor shower, nagpanik ang mga ngalakal at inakala nilang idineklara na ng Demon Lord ang digmaan laban sa mga dragon. Nang marinig ito, labis na nagulat si Sato, hindi niya inakalang may Demon Lord sa mundong ito. Binanggit ng may-ari ng bahay pahingahan na 70 taon na ang lumipas mula nang talunin ng bayani ang Demon Lord, at mula noon ay wala nang balitang muli itong nabuhay. Hindi gaanong nababahala si Mosa sa posibilidad ng pagbabalik nito,
dahil kung sakali mang mangyari iyon, ang unang aatakihin ng Demon Lord ay ang Labyrinth City, isang lugar na malayo sa kanilang kinaroroonan. Habang pinag-uusapan nila ang mga nilalang na iyon, nagtanong si Sato tungkol sa mga dragon. Ipinaliwanag ni Mosa na kadalasang natutulog ang mga dragon at bihira silang magpakita, at ang huling pagkakataong may nakakita sa kanila ay 2 taon na ang nakalipas. Matagal na bago pa isilang si Mosa, isang itim na dragon ang umatake sa lungsod at nagdulot ng matinding pinsala. Muntik nang itanong ni Sato kung may mga namatay, ngunit dumating ang ibang panauhin kaya naputol ang usapan at nagpatuloy na lamang siya sa pagkain ng kanyang cake. Maya-maya, dumating si Martha at nagmungkahi na mas magiging masarap daw ang cake kung hahaluan ng atsara. Dahil wala siyang gagawin, tinanong siya ni Sato kung saan maaaring bumili ng mga kasuotan, at masigla niyang inirekomenda ang ilang tanyag na gumagawa nito. Habang nakikinig si Sato, napansin niyang may oras pa si Martha, kaya kusa nitong inalok na ipakita sa kanya ang paligid ng lungsod. Habang naglalakad sila, napansin ni Sato ang isang batang babae na malupit na sinasaktan dahil isa siyang alipin, at walang gustong makialam. Hindi na ito natiis ni Sato kaya siya ay namagitan, at inakala ng lalaking naroon na alipin ni Sato ang bata, kaya inutusan siyang itali ito at dalhin sa kanlurang bahagi ng lungsod. Sa kabaligtaran, maingat na pinagdugtong ni Sato ang ilang piraso ng kahoy upang pansamantalang itali ang mga batang alipin nang hindi sila sinasaktan. Namangha ang ibang mga alipin sa kanyang kabaitan at nagpasalamat bago umalis. Nagulat din si Martha, dahil ayon sa kanya, hindi karaniwang tinatanggap ang mga alipin sa lungsod. Ipinaliwanag niya na maraming mangangaso at magsasaka ang napatay ng mga alipin habang nagbebenta ng kanilang mga produkto. Gayunpaman, iminungkahi ni Sato na maaaring gawa iyon ng mga magnanakaw at tulisan. Pagkatapos nito, ipinasyal ni Martha si Sato sa iba't ibang bahagi ng lungsod, at natuto pa siya ng kaunting kasanayan sa pagtawad sa mga bilihin, habang pinupuntahan ang ibang mga tindahan. Bilang pasasalamat, binilhan ni Sato si Martha ng isang pangtali sa buhok. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakad, huminto sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga maskara na isinusuot tuwing pista ng anihan bilang panalangin para sa kapayapaan. May binibenta rin itong itim na peking buhok na kumakatawan sa bayani, habang ang ibang kulay ay para sa mga kasamahan o prinsesa. Hindi napigilan ni Sato ang sarili at binili niya ang parehong bagay. Habang bumibili, napansin ni Sato ang isang batang alipin na sakay ng karwahe. Sa kabila ng kanyang batang edad na 11 taon, umabot na siya sa antas 10 at nagtataglay ng 2 titulo. Pagbalik ni Sato sa bahay pahingahan, nakilala niya si Yuni, isang batang dalaga na nagtatrabaho roon. Matapos makipagkilala, nagtanong siya kung may malapit na banyo. Ipinaliwanag ni Martha na may pampubliko na banyo sa lungsod, ngunit hindi ito maaaring gamitin ng mga karaniwang tao, at naliligo lang siya sa likod ng bahay pahingahan kung saan may balon. Pagkatapos nito, kinalimutan na muna nila iyon dahil oras na ng hapunan. Pinili ni Sato ang mga pagkaing inirekomenda ni Martha, at bawat isa ay napakasarap. Lubos siyang nasiyahan kaya umorder pa siya ng marami, hindi mapigilan ang kanyang gana sa masarap na pagkain. Pagbalik sa kanyang silid, muling iniisip ni Sato ang lahat ng kanyang naranasan. Matapos niyang pag-isipan ang lahat, napagtanto niyang hindi tugma ang mundong ito sa larong siya mismo ang gumawa. Masyado itong makatotohanan upang ituring na isang panaginip lamang. Bagamat kahawig ito ng isang laro, hindi siya makalabas o makakuha ng mga impormasyon, kaya napilitan siyang magsiyasat ng mag-isa. Sa kasalukuyan, napagpasyahan ni Sato na libutin at tuklasin ang ibang mga lugar sa mundong ito, habang pangalawang layunin lamang ang makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang pinanggalingan. Naniniwala siyang habang mas marami siyang nalalaman, mas makakatulong ito sa kanya bilang isang game developer. Kinabukasan ng umaga, biglang kumatok si Martha at sinabing may naghihintay raw sa ibaba, ang kanyang kasintahan. Nagulat si Sato dahil wala naman siyang naaalalang may nobya siya. Sa kanyang pagbaba, nakita niya si Zenny. Ipinaliwanag nito na wala siyang gagawin sa araw na iyon at nais siyang dalhin sa lungsod. Pagkatapos nito, tinanggap ni Sato ang kanyang alok upang hindi siya malungkot. Pinuntahan nila ang ilang tindahan ng matatamis na tinapay, at si Sato ang nagbayad, dahilan upang mamula si Zenny dahil balak sana niyang suklian ang tulong ni Sato noong nakaraang araw. Para naman kay Sato, likas lamang iyon dahil tinulungan siya ni Zenny sa paglibot sa lungsod. Bukod sa mga iyon, marami pa silang pinuntahang lugar upang tikman ang ibang uri ng pagkaing matatamis.
Isa sa mga pagkaing nakita nila ay ang tinatawag na pritong pakpak ng dragon, na sa katunayan ay pakpak ng paniki. Nang kukunin na sana iyon ni Zenny, may isang batang aksidenteng bumangga sa kanya at nadungisan ang damit na hiniram niya sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, may isang babaeng lumapit at nag-alok na linisin ang mantsa gamit ang mahika. Dahil wala silang ibang pagpipilian, tinanggap nila ang tulong nito. Sa loob ng isang eskinita, ginamit ng babae ang mahika ng tubig upang alisin ang mantsa. Naging malinis ang damit ni Zenny, ngunit nadamay at nabasa rin ang damit ni Sato. Pagkatapos ng ilang sandali, ginamit niya ang mahika ng hangin upang matuyo ang damit, at saka pa lamang muling tumingin si Sato. Paglabas nila ng eskinita, tinanong ni Sato si Zenny kung paano binibigkas ng babae ang mga incantation, at sa kanyang pandinig, tila para itong mga salita. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Sato na 3 taon pa lang nag-aaral ng mahika si Zenny. Bagamat tinuruan na siya ng kanyang mga magulang mula pagkabata sa landas ng pagiging salamangkero, sa pamamagitan ng paghikayat sa kanya na magbasa ng mga aklat tungkol sa mahika. Masaya si Zenny sa ganitong pagpapalaki at umaasa na balang araw ay makakalipad siya. Nang tanungin niya si Sato kung bakit ito nag-aaral ng mahika, sagot ni Sato na dahil walang banyo ang kanyang tinitirhan, kaya't nais niyang gumamit ng mahika upang hindi na siya maligo sa labas. Sa kauna-unahang pagkakataon na marinig ang ganoong dahilan, napatawa ng malakas si Zenny. Dahil dito, binigyan niya si Sato ng palayaw na payaso, at pinuri rin siya bilang isang ginoo dahil sa paggalang niya sa pangarap niyang lumipad. Matapos ang mahabang paglalakad, huminto sila sa isang tindahan na nagbebenta ng pamahid para sa mga sugat. Bumili si Sato ng ilan para sa may-ari ng bahay na kanyang tinitirhan, na labis na tumulong sa kanya. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Zenny kung may nais pa siyang puntahan, at sinabi niyang gusto niyang pumunta sa mas mataas na lugar. Dinala siya ni Zenny sa ibabaw ng lungsod, kung saan sinulit nila ang malamig na hangin at minamasdan ang tanawin mula sa itaas. Sa oras na iyon, napansin ni Sato ang isang malaking windmill sa malayo. Ipinaliwanag ni Zenny na maaari itong magbigay ng enerhiya kung sakaling salakayin ng mga dragon ang lungsod. Habang papunta sila sa windmill, napagpasyahan muna nilang dumaan sa isang banal na gusali. Sa loob nito, nakita nila ang isang imahe na naglalarawan ng labanan sa pagitan ng isang bayani at ng hari ng demonyo. Ipinaliwanag ni Zenny na kapag nahawakan ng tunay na bayani ang banal na espada, ito ay naglalabas ng liwanag. Dahil sa kanyang pagnanais na malaman, tinanong ni Sato kung magkakaroon din ba ng liwanag ang espada kapag iba ang humawak. Ayon kay Zenny, maaaring may mga pambihirang pangyayari kung kinikilala mismo ng banal na espada ang isang tao. Sa sandaling iyon, dumating ang isang madre na nagngangalang Ona at sinabi na ang kakayahang gumamit ng banal na espada ay hindi palaging isang pagpapala. Ipinaliwanag ni Ona na tanging ang mga bayani na tumugon sa tawag ng Diyosa ang may kakayahang lumaban sa hari ng demonyo. Matapos sabihin iyon, bigla niyang tinanong kung may namamagitan ba kina Zenny at Sato. Dahil dito, labis na nagulat si Zenny at nahihirapan siyang magpaliwanag dahil sa kanyang pagkataranta. Upang mapabilis ang kanilang paglalakbay patungo sa windmill, nagbayad sila ng karwahe. Sa kanilang daan, may isang batong tumama sa gulong at nahulog si Zenny kay Sato. Sa kalaunan, napagtanto nilang sinadya iyon ng kotsero, bilang paraan niya upang mas maging mapalapit ang dalawa. Pagkatapos nito, ipinakita ni Zenny kay Sato ang sistema ng depensa ng lungsod. Ang bawat tore ay may pampasabog na mahika na may napakalakas na puwersa. Gayunpaman, may isang tore na nasira ng isang dragon 2 taon na ang nakalipas. Mabuti na lamang at maliit na dragon iyon kaya hindi malaki ang naging pinsala. Idinagdag pa ni Zenny na 40 taon na ang nakaraan, tuluyang nawasak ang panlabas na pader ng lungsod dahil sa isang itim na dragon. Tinanong ni Sato kung may kinalaman ba ang hari ng demonyo sa insidenteng iyon. Ayon kay Zenny, nakasalalay iyon sa uri ng nilalang, at ang pinaka-nakakatakot ay ang mga hari ng demonyo na gumagamit ng talino upang pamahalaan ang mga tribo ng demonyo, sapagkat tanging mahika at mga mahiwagang kagamitan lamang ang maaaring makapinsala sa kanila. Sa ilang sandali, nakita nila ang isang malaking grupo, na nakikinig sa isang pari na walang tigil sa paninira sa mga sinasabing tauhan ng hari ng demonyo. Ipinahayag ng pari na ang mga demi-human ay mga natitirang miyembro ng mga tribo ng demonyo, at hinikayat niya ang mga tao na hatulan ang mga iyon kapalit ng pagpapala. Hindi ito kinaya ni Zenny kaya agad siyang sumugod upang pigilan ang kawalang katarungan. Sa oras na iyon, gamit ang kakayahan niyang pagsusuri, natuklasan ni Sato na ang mga babaeng demi-human ay hindi alipin ng pari,
kundi pag-aari ng isang lalaking tahimik na nanonood mula sa malayo. Napansin din ni Sato na ang mga kasabwat ng lalaki ay nandoon at palihim na hinihikayat ang mga tao. Habang tinutulungan ang mga babaeng demi-human, isa-isa namang lihim na pinatumba ni Sato ang mga tauhan ng lalaki. Sa sandaling iyon, dumating ang isang pari mula sa ibang banal na gusali at ipinagtanggol si Zenny, dahilan upang lalong lumala ang alitan ng magkabilang panig. Habang natutuwa ang lalaki sa gulo na kanyang ginawa, biglang lumitaw si Sato sa kanyang harapan. Bago pa niya ito mapansin, sinipa siya ni Sato ng malakas sa tiyan, at dinala niya ang lalaki sa harap ng marami at ibinunyag ang kanyang masamang balak. Nalaman ng lahat na ang lalaki ay nagpapaupa ng mga alipin, at nililin lang ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na banal ang karaniwang mga bato. Habang naghihinala ang mga tao kung siya ay kabilang sa tribo ng demonyo, napatunayang totoo nga iyon. Naalala ni Sato na may naramdaman siyang presensya ng isang nilalang mula sa tribo ng demonyo nang una siyang dumating sa lungsod. Nang tuluyang magpakita ang demonyo, nagsitakbuhan ang mga mamamayan. Gayunpaman, ang tatlong babaeng demi-human ay hindi maaaring gumalaw, dahil kapag kumilos sila ng walang utos ng kanilang amo, sasakal sa kanila ang mga mahiwagang kwintas sa kanilang leeg. Nang mapatay ng demonyo ang kanilang amo, tuluyang nawala ang sumpa sa kanila. Sinamantala ni Sato ang pagkakataon at agad silang pinalaya mula sa pagkakaalipin. Tungkol naman sa demonyo, bigla itong gumamit ng malakas na mahika. Nang pangunahan ni Zenny ang mga sundalo upang tulungan si Sato, hindi sinasadya silang nadamay at nahila sa loob ng salamangka kasama niya. Pagmulat ni Sato, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang lugar kasama ang tatlong babaeng demi-human, habang ang isang demonyong may isang mata ay patuloy na nagsasalita. Ipinagmamalaki ng demonyo na lilikha siya ng mga halimaw upang patayin at wasakin ang grupo ni Sato, at ikinalulugod niya ang takot na mararamdaman nila. Pagkatapos nito, umalis ang demonyo. Ipinakilala ni Sato ang sarili sa tatlong babae, at dahil wala silang pangalan, hiniling nila na siya ang magbigay nito. Pinangalanan niya ang mukhang pusa na babae bilang Tema, ang mukhang aso na babae bilang Pachay, at ang isang babae bilang Liz. Binigyan sila ni Sato ng mga pamunas at tubig para linisin ang sarili, pati na rin ng pamahid para sa kanilang mga sugat. Bagamat nag-atubili ang mga babae noong una, dahil hindi pa sila nakaranas ng ganitong kabutihang loob, tinanggap din nila ang mga ito nang iginiit ni Sato bilang utos. Pagkatapos maglinis, masaya rin nilang pinagsaluhan ang masarap na pagkain. Matapos matiyak na busog na ang mga babae, sinimulan ni Sato na suriin ang kanilang kalagayan. Sa tulong ng kanyang mga kasanayan, agad niyang natunton ang ligtas na daang palabas at kung saan naroroon sina Zenny. Gayunpaman, hindi niya maramdaman ang presensya ng demonyong may isang mata, kaya't nabahala siya sa posibilidad ng mga pananambang. Nang maghanda si Sato na umalis, ipinahayag ng mga babae ang kanilang takot at sinabing handa silang gawin ang lahat para kay Sato. Pinawi ni Sato ang kanilang pangamba at sinabing wala siyang balak na isakripisyo sila, tinitiyak lamang niya ang ligtas na daanan. Pagkatapos nito, ibinigay niya kay Liz ang espada at inutusang lumaban kapag siya ang nagutos. Habang sila ay naglalakad, biglang nakaamoy ng dugo si Pachay. Nang lapitan nila ito, nakita nilang may halimaw na kumakain ng bangkay. Iminungkahi ni Liz na palihim silang maglakad habang kumakain pa ang halimaw, ngunit nagpasya si Sato na gamitin ang pagkakataon upang magsanay gamit ang kanyang baril. Mabilis niyang naabot sa pinakamataas na antas ang kanyang kasanayan at agad na napatumba ang halimaw. Namangha ang mga babae sa kanyang kagamitan at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Sato na isa itong mahiwagang kagamitan at inutusang itago nila ang lihim na iyon. Ginamit niya ang mga bahagi ng napatay na halimaw upang gumawa ng isang sibat. Nang ibibigay na niya ito kay Liz, napansin niyang hinahanap nito ang core ng halimaw, isang mahalagang bagay. Sa sandaling iyon, ginamit ni Sato ang kanyang baril upang wasakin ang mga tanikala ng mga babae, na ikinagulat ni Tema at Pachay dahil sa malakas na tunog. Humingi siya ng paumanhin at inatasan silang sumunod habang patungo sila sa labasan. Bagamat marami na silang napatay na halimaw, hindi pa rin tumataas ang antas ng mga babae. Dahil dito, may naisip na paraan si Sato. Inutusan niya si Tema na mangolekta ng mga bato, at kapag may nakita silang halimaw, hindi ito pinapatay ni Sato, kundi sinasaktan lamang. Noong sandaling iyon, inutusan niya si Tema na bumato sa kalaban, at si Liz na saksakin ito gamit ang sibat. Kapag nagawa na nila ito, si Sato ang nagbibigay ng huling atake upang tuluyang mapatay ang halimaw. Sa sandaling iyon,
Inutusan niya sina Tema at Liz na manatili upang kunin ang core ng halimaw, habang siya at si Pachay ang mauuna upang ulitin ang proseso. Ngunit sa isang pagkakataon, matapos maghagis ng bato, natakot si Pachay at tumakbo palayo. Pagkatapos patayin ni Sato ang halimaw, agad niya itong sinundan pabalik sa kinaroroonan ng iba.